There were calls to veto the entire budget and to revert to a reenacted one. However, this is not an option that we can afford. Pero may nakikitang mali riyan si dating Finance Undersecretary Shelo Magno. So parang Consuelo de Bobo lang po talaga yung ginawa ng presidente na kunwari ay hinimas-himas yung budget at kunwari ay responsive. Kahit anong gawin mo, wala, it's nothing. Oh, it's nothing for them. Kaya nga pointless eh. Pointless pakinggan tong mga to. Itong sila Shelo Magno, sila, yung mga DDS, tsaka itong mga dilawan. Pointless ho silang pakinggan. Alam nyo kung bakit? Wala akong tama. Kahit anong gawin ng gobyerno, kahit magdinuhod sa harapan nila at ibigay lahat ng gusto nila, kulang pa rin yun. Yan na, pag-uusapan na natin ang ating topic, yung budget. Inuna lang talaga natin kahapon yung kay Erwin Tulfo kasi controversial eh. So, at least we put that to rest. Pangalawa, etong sa budget. Ito ho talaga yung pinakamalaking pasabog kahapon, yung budget. Pag-usapan ngayon natin itong budget. Kasi, apparently, pinirmahan na ni PBBM yung budget. Pinirmahan na ho niya kahapon yung ating budget for 2025. And, alam nyo mga kutsero, ako ngayon parang naiisip ko kung gaano kabigat yung trabaho ng presidente. Alam nyo kung bakit? Kasi, lalo-lalo na sa sitwasyon na, mahirap na nga yung trabaho ng pagiging presidente. Number one. Mas mahirap pa yung trabaho kung ikaw ay si Presidenteng Bongbong Marcos. Kung ikaw ay presidente na may apelyidong Marcos, mas mahirap pala ang trabaho. Alam nyo kung bakit? Lahat ng gawin mo, mali. Lahat ng gawin mo sa pananaw ng tao, mali. Kahit tama na yung ginagawa. Nag-inarte sila kasi ang dami daw insertion sa budget, ang dami daw dinagdag na hindi dapat dinagdag. Si education daw ang pinakamaliit na budget, kahit mali naman yung interpretasyon nila sa konstitusyon, pero mali pa rin daw. Inayos na nga eh. Mali pa rin yung pagkakaayos. Ay, my goodness. Oh, back job daw, back job. Damned if you do, damned if you don't. Pag-usapan natin mamaya yung mga kaartehan nila. Pero tingnan ho natin yung nangyari sa budget. Ito yung nangyari sa budget. So ito na ho siya. Yung may mga largest appropriations or allocations sa budget. Ang pinakamalaki ngayon ay the education sector. 1.06 trillion ang education sector. Followed by DPWH. Anong nakaraan, mas malaki yung sa DPWH ng actually, halos wala nagbago sa DPWH pala. Kasi yung DPWH nasa 1.1 pala yun, hindi pala yung 1.01. 1.1 trillion yung nangyari nung nakaraan. Ngayon, it's 1.01. So, may bawas nga. Tapos, yung bawas dito, yung binawas dito, siguro mga 700, 800 billion. Ini-allot sa iba. Yung iba, siguro nilagay sa education. So, at least that's a correction, one correction. Pero nananatiling zero ang subsidy ng PhilHealth. And, ngayon, mga kotsero, pakinggan ngayon natin yung mga sinasabi ng mga political pundit. Pakinggan natin ngayon yung sinasabi sa balita. Tinapiasan nga ang 2025 national budget pero wala pa ring ibinigay na pondo para sa subsidiya ng PhilHealth. Tila pampalubag loob naman daw ang pag-veto ni Pangulong Bongbong Marcos sa ilang alokasyon ng pondo. Ayon sa ilang eksperto, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Halos 6.33 trillion pesos ang inaprubahang pambansang pondo para sa taong 2025 o ang General Appropriations Act. Nilagdaan ito ni Pangulong Bongbong Marcos kanina. Mas mababa ito kumpara sa orihinal na version na 6.35 trillion pesos. Vinito o tinanggal ng Pangulo ang higit 194 billion pesos na alokasyon na hindi naaayon sa prioridad ng gobyerno. There were calls to veto the entire budget and to revert to a reenacted one. However, alam niyo mga kotsero kung sino yung sinasabi ni PBBM na there were calls for a reenacted budget? Alam niyo kung sino nagsabi nun? Si Amy. Si Amy Marcos yung nagsabi, mas maganda pa magkaroon lang tayo reenacted budget, sabi ni Amy Marcos. So, itong sinabi ni PBBM, parang may konting pitik. Tol, maayos ka tol. Diba? this is not an option that we can afford. It's not an A option. reenacted budget will set us back, delay our vital programs, jeopardize targets for economic growth, including our goals of achieving single-digit poverty levels. Kabilang sa navito ang 26 billion pesos na alokasyon para sa DPWH at ang higit 168 billion pesos na unprogrammed appropriations. Hindi raw kasi yan sumusuporta sa 8-point socio-economic agenda ng gobyerno. Pero may nakikitang mali riyan si dating Finance Undersecretary Shelo Magno. So parang Consuelo de Bobo lang po talaga yung ginawa ng presidente na kunwari ay hinimas-himas yung budget at kunwari ay responsive. Inalmahan din ito ng budget analyst na si
Yun yung ibig kong sabihin, mga kotsero. Kahit anong gawin mo, wala, it's nothing. Oh, it's nothing for them. Kaya nga pointless eh. Pointless pakinggan tong mga to, itong sila Shelo Magno, sila, yung mga DDS, tsaka itong mga Dilawan. Pointless ho silang pakinggan, alam nyo kung bakit. Wala akong tama. Kahit anong gawin ng gobyerno, kahit magdinuhod sa harapan nila at ibigay lahat ng gusto nila, kulang pa rin yun. Mas masahol pa ho sila kay Kibuloy. Or pare-pareho lang sila ni Kibuloy. Walang pinagkaiba. Si Zaiza Suzara. Pinapakita lang talaga nung ginawa nila. Sinubukan lang nilang iwasan yung possible constitutional violations. Yun lang naman essentially yung ginawa nila. Hindi naman naibalik ang Ano daw? Constitutional something. At saka, tingnan nyo mga nagsama-sama. Oh. Hello? Constitutional violations. Oh, JC Punong Bayan. Ito, hindi ko kilala. Hindi ko kilala yan. Ito, Shelo Magno. Ano pang aasahan mo dyan sa mga comments ng mga yan? Noon pa lang, mga hardcore Dilawan yan, bordering on CPP, NPA, NDF yung mga yan. Malay ko ba kung members yan ng mga NDFP groups? Diba? Hindi natin alam. Pero for sure, sila, anti-Marcos na talaga sila noon pa. So alam nyo mga kotsero, simply because of the last name, kukontra sila. Ito na nga lang, sila na nga lang ng live stream eh. Anyway, tuloy natin. Yun lang naman essentially yung ginawa nila. Hindi naman naibalik ang 10 billion pesos na kinalta sa Department of Education. Pero ang education sector pa rin ang may pinakamalaking pondo sa 2025. Yan ay dahil sinama sa 1.05 trillion pesos na pondo ang state colleges and universities, CHED, TESTA at iba pang institusyon. Pero ayon kay Magno, isa na naman itong paraan ng korupsyon. Para paliitin, minus yung convergence projects. Yung convergence projects, yan po yung mga, dyan marami yung insertion ng mga politiko. Nandyan po yung mga, roadworks, flood control. Tuluyan namang Wait. Tinan nyo talaga itong mga to. Tinan nyo itong kalokohan ni Shelo Magno na naman. Ang sabi niya, para daw magmukhang malaki yung sa DepEd, ay yung sa education sector, binawasan daw yung sa DPWH. Ang ibinawas daw sa DPWH ay mga convergence projects. At ang mga convergence projects daw ay mga insertions. Ano yung insertions? Ito ho yung mga pinapasok ng Kongreso na hindi ho natin naririnig o iba bigla-bigla lang inilalagay. Ito yung sinabi ni Shelo Magno na mga roadworks, flood control, bridge repair, etc. Per LGU kasi yun per district. Halimbawa, si Pulong, nagkaroon siya 51 billion para sa flood control. Ganun ho yun. Yun ho yung convergence budget or convergence fund. Tinanggal daw yun. Tinanggal. Ano sabi ni Shelo Magno? Yung pagkakatanggal daw ng convergence fund ay pwede pa ring source ng corruption. Wait lang. Wait. It does not make sense. Paano magiging source ng corruption yun kung tinanggal nga? Kung tinanggal, bakit magiging source ng corruption? Kung binawasan, bakit magiging source ng corruption? Bawas nga. Bawas nga Kaya nga natawa siya sa sarili niyang statement Hindi na lang niya siguro mabawi. Tingnan niyo state colleges and universities, CHED, TESTA at iba pang institusyon. Pero ayon kay Magno, isa na naman itong paraan ng korupsyon. Para paliitin, minus yung convergence projects. Yung minus yung convergence project. Sabi niya mismo. convergence projects, yan po yung mga, dyan marami yung insertion ng mga politiko. Nandyan po yung mga, roadworks, flood control. Hindi na lang niya mailusot So, binawasan yung convergence project. So, ibig sabihin, binawasan yung pondo, yung insertion ng kongresista para sa 2025. So, bawas ang pondo para sa mga roadworks, bawas ang pondo para sa mga flood control, bawas ang pondo para sa mga bridge repair, bawas ang pondo para sa mga ganyan, yung mga district-based na budget ng DPWH. Bawas. So, paano ngayon yun? How do you reconcile that na magiging source ng corruption? Tuloy natin. Control. Tuluyan namang hindi binigyan ng pondo para sa subsidiya ang PhilHealth. Malaki pa naman daw ang reserved funds ng ahensya at madadagdagan pa ang kita nila sa investments. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. In fact, baliktad, padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth. Pagdating naman sa ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP, meron pa rin naman daw nito sa susunod na taon. Pero may susundin ng guidelines sa DSWD, DOLE at NEDA. Pero duda riyan ang isang eksperto. Posibleng magamit lang daw ito sa politika. The
problem is not the ayuda being used, it's not ayuda being dispensed. The problem is ayuda being connected to the patronage motivations of politicians. Kasunod dito, pinag-aaralan ng Makabayan Block ang susunod na aksyon kung kinakailangang questionin ang budget sa Supreme Court. Pero ngayon pa lang, duda ang Malacanang na uusad yan dahil totoo naman daw na pinag-aralan ni PBBM ang budget. He's not a lawyer. He's more an economist, a finance guy, a political guy. Magaling si Presidente. Hindi nyo lang kasi binibigyan ng credit. Kasi hindi nagmumura. Hindi lang to binibigyan ng credit kasi hindi nagmumura. Pilosopo din to si Sek Bersamin eh. Siyempre, hindi pa rin sila matutuwa sa'yo. Ganun talaga yun. Wala akong problema doon.